Hello po mga Manoy, mga Manay, si Dante Maravillas po. Dito muna tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Pag-usapan natin ngayon, itong resolution declaring pambansang yubab, pambansang baboy. Siguro kilala ninyo yung vlogger na tinaguri ang pambansang baboy or pambansang yubab na si Yolin Castro. Nag-create siya ng controversy 2 weeks ago yata kasi dumayo ng Iloilo City. Pagkatapos kumain sa isang cafe, nilait-lait ba naman yung cafe mga kababayan. So ngayon ang latest development po, nagalit na yung mismong sangguniang panglungsod. So dineclare siya tuloy mga kababayan na persona non grata. Ito yung report ng Action Radio Iloilo. Yan si Yolin Castro na binansagang pambansang baboy dahil po napakataba. Hirap nga po na maglakad. Hirap siyang maglakad at proud na tinatawag siyang pambansang baboy. Yubab nga, pambansang yubab, baligtad ng baboy. Pero mahilig pang manlait. Hindi natin maintindihan kung bakit may mga taong ganyan po. Yung sarili mo nga, tinawag mo ng pambansang baboy. Tama, tanggap mo na baboy ka. Pagkatapos, idinamay mo pa sa kababuyan mo yung ibang tao na naghanap buhay man lang. Nilait-lait po yung isang cafe na kinainan niya. Anong karapatan mo na manlait? Di ba? Yan Yolin Castro criticized for tabang remark at Iloilo Cafe. Yung taste naman po, ang pagnamita, halimbawa kami digdi sa Bicol, itang mga tao po, tayo mga tao, iba-iba yung panlasa, pangnamit. May mga tao na ayaw ng masyadong matapang yung ang lasa. Pag sinabing tabang, dito sa amin matabang. May pangtimpla naman po para umayos yung tabang, kulang sa asin. Sa pantimpla ang ibig sabihin, tabang, matabang. Iba-iba naman yung panlasa natin ng mga tao. Yung iba ayaw naman ng masyadong maaskad. Nilait-lait ba naman? Mga kababayan, ayan tuloy ang inabot niya. Ibigay ko sa inyo yung balita muna. At saka yung background ng panlalait niya. Kung makatarungan ba. Saka yung mga reactions ng mga tao. So ito, nag-file mga kababayan, nagpasa ng hindi pa man pala ipinasa, rekomendasyon pa lang rekomendasyon nga ideklarar persona non grata si vlogger Yolin Castro tungod sa paghikay sa mga pagkaon sa Coffee Break Cafe. Ginda defer sang City Council. Defer sang City Council. Na-defer siya mga kababayan kasi wala pang endorsement. Pero gustong itulak mga kababayan sa sanggunian na panglungsod ng Iloilo City. Kasi nga, yung panglalait na ginawa nito. Although, itong si Yolin Garcia mga kababayan, 4 days ago, kasi ayaw siyang tantanan ng mga critics, napilitan siya na mag-public apology. Lang yung public apology niya, kung sa pagkain half-baked, di na-justify pa rin niya yun. Magpa-public apology ka, pagkatapos, i-justify mo pa rin yung mga action mo. Di ba? Ayan mga kababayan, yung nag-i-interview sa kanya, kasama man lang niya yan, laging kasama niya, magbarkada po siguro sila. Nagpa-interview siya sa kasama niya para mag-public apology sana. Kaya lang, yung public apology, parang hindi man masyado sincere po. At unang-una, the damage has been done, mga kababayan. Sabihin pang mag-public apology. Di ba? Ito yung ginawa niya, mga kababayan. Yung unang report ito, noong May 28. TikTok influencer Yolin Castro, known as the Pambansang Yubab, face criticism after describing the food she ordered at Coffee Break, a cafe in Iloilo, as tabang, bland, in one of her food review videos. The comment was perceived by many as disrespectful to local cuisine and businesses, sparking backlash on social media. Tama po. Hindi
maganda ang manglait ka ng ng pagkain ng may pagkain, lalo't negosyo nila 'yan. Hindi po hindi madali ang mag-establish ng brand, mag-establish ng negosyo po. Pag siniraan mo na yung negosyo, anong mangyayari niyan? Yung mga restaurants po, kumukuha siya ng feedback galing sa mga that's the usual practice. Pero wag mo naman na laitin in public. Kung gusto mo na magbigay ng feedback, kumbaga matabang, bland, welcome naman yan sa kanila. Pero wag naman public. The usual practice, mga kababayan, ng mga restaurant, naglalagay sila ng mga comment box. Naglalagay silang comment box. Kung hindi, sila mismo ang nagpapa-fill up. Kinukumusta. Kung i-check mo lang, kumusta naman yung timpla namin. Ganon. Para ma-improve nila yung lasa. Lalo kung mga bagong pagkain, bagong recipe. Pero ang ginawa po niya, nag-food review siya. Tapos, pinablish niya sa kanyang social media account. Kasi pang content niya nga, para laitin. Yun ang foul doon, mga kababayan. Unang-una, sabi ko nga po, ang panglasa ng bawat tao, iba-iba. Yung iba gusto ang lasa matapang. Yung iba, ayaw naman nila na masyadong matapang yung lasa. So iba-iba yung panlasa ng bawat tao. Yan ang sabi niya rito. Nag-try kami dito sa coffee break. She pointed to the dishes laid in front of her. Out of all of you, walang masarap. Ganon, mga kababayan, yung sinabi niya. Napakasama naman yung ginawa niya. Yulin gestured toward the dishes again and remarked, ang dami nyo dyan, walang masarap sa inyo, ni isa, tapos sabay mura. Ito yata yun, Wala akong diabetes. Bawal kasi sila mataba. Ang dami nyo dyan, walang masarap sa inyo, ni isa. Gaga Iloilo, saan masarap ang pastries nyo dito? Thank you so much. Love you. Di ba, mga kababayan? Mga pastries pala yun. Pati daw yung lasagna. Wala man lang masarap. Puro tabang. Sabi nitong pambansang baboy. Walang masarap sa inyo. Talagang binaboy niya. Masyado pong Guys, mga diba? taga-Iloilo, saan masarap ang pastries nyo dito? Thank you so much. Di ba paninira yung ginagawa niya, mga kababayan? So, tama lang ito na ulitin natin na i-declare na persona non grata. Yan yung simula. Guys, so nandito kami ngayon sa Iloilo. Siyempre, mahilig kami sa mga coffee shop. Yes. Nag-try kami dito sa coffee break. Yan Dami. Out of mga cake. all of you. What's that? Walang masarap. Even the drinks. Even the lasagna. Lahat tabang. Lahat tabang daw. Tabang. Pang PWD. Tapos nagre-react yung isang kasama niya. Person with diabetes niya kasi siguro. Kaya tabang yung yung kinikater nila. Di naman, di ba? So, hindi masyadong matamis sa kanila. Gusto nila masyadong matamis. Kaya nga naging pambansang baboy ka, pambansang yubab, sa sobrang mong hilig sa matamis. Healthy food siguro yung kinikater ng coffee break. Pagkatapos, lait-laitin mo. So yun, mga kababayan, yung dahilan kung bakit may pinopost na resolution doon. Ang sabi, wala pang nag-endorse, dinifirm mo na. Gustong i-declare ito, sabi sa report ng Action Radio, i-declare na persona non grata doon sa Iloilo mismo. Tama naman, mga kababayan, kasi sinisira niya mismo yung negosyo. O di ba? Di man lang niya iniisip kung gaano kahirap maging negosyante. Bote siya, nagko-content lang siya. And sa pamamagitan ng mga contents na gusto niya siguro controversial lagi, kasi yung mga tao po mahilig sa mga controversial topics, mag-viral. Mabuti siya sa pagko-content niya dahil sa kanyang panlalait. Marami po yung ganyan Trending nga siya for several days, for weeks. Trending kasi nagalit sa kanya yung mga nanonood po. Inulan siya, mga kababayan, ng bashings. Habang binabas siya, kumikita siya, mga kababayan. So masyadong selfish yung intention niya, mga kababayan. Para lang sa kanya. Hindi iniisip yung epekto nun sa negosyong nilalait niya. Kaya iba-iba yung mga reactions po ng mga tao. Sabi ni Rin Ortesa, baka alam nila na high sugar ka na.
Kaya they serve you as coffee without sugar, please. Sabi ni Rayjan Infante Lucas, it won't be called UNESCO Creative City of Gastronomy for nothing. Sabi ni Bogie, if you've been to Iloilo and tried their coffees, you know that their sweetness is second to SB's sugar content. Diyos ko day, hanapin niya ata diabetes. Or hanap niya ata diabetes. Sabi ni Hasim Casper, you can offer criticism without using foul language. Tama po, mga kababayan. Pwede naman siya na magsabi doon sa server, o masyadong matabang. Pwedeng dagdagan mo yung sugar kasi masyadong matabang. Kaysa laitin mo in public. Upload mo sa social media. Never natin po yun ang ginawa, mga kababayan. Pag tayo umiikot sa iba-ibang parte ng Pilipinas, never natin. Kumbaga hindi natin nagustuhan. Halimbawa yung lasa ng nabili nating pagkain, hindi tayo nagre-react ng ganyan in public. May may comment box naman sila doon. Pwede kang maglagay kung ano yung isulat mo kung ano yung reklamo mo. Hindi mo nagustuhan. Pwede mag-suggestion box pala. Suggestion box. That's the usual practice ng mga coffee shop, mga restaurants. Kasi sila din, ang gusto nila, malaman kung ano yung kung nagugustuhan yung lasa ng kanilang ino-offer na pagkain. Di ba? Pero laitin mo para siraan at mapiktuhan na yung mismong negosyo. That's foul. Tama po mga kababayan? Yeah, tama ito. It's fine to give, sabi ni Regine Zapatos. It's fine to give positive and bad reviews. But there are better and decent ways of expressing your opinion. Sabi ng isa pang nag-react, part of Ilonggo etiquette is never cast food. That was the main issue, not her calling the food bland. Food and the table is sacred in the Ilonggo mindset. And cursing in front of food is a big no-no. Tama po, kahit dito sa amin sa Bicol, maski digdisan mo sa Bicol po, never na pigigibo mo yan, magmumura ka, sarap ng pagkain. Ang pagkain, sabi ng mga matatanda, turo sa amin, ng nanay namin, ng mga magulang namin. Pag nasa harap ka ng pagkain, dapat manalangin ka, magpasalamat sa ating Panginoon. Kasi may pagkain tayo. Galing itong mga biyayang yan, lahat sa Kanya yan galing. Lahat ng nandito sa mundo, tubig, pagkain, lahat yung creation ng ating Panginoon na dapat nating ipagpasalamat. Ang ginawa niya mga kababayan, nagmura doon sa harap ng pagkain. Hindi naturuan ng tama ng kanyang magulang. Ay ganyan ang napakaraming mga kabataan ang ganyan. Hindi igalang yung pagkain. Diyan ang mga magagandang values, magagandang tinuro sa atin ng mga matatanda. Sana wag nating kalimutan, mga kababayan. Di ba po? Sabi dito sa Ecclesiastes 9:7, go eat your food with gladness. Hindi yung go eat food with cursing. Hindi po, with gladness. And drink your wine with joyful heart, for God has already approved what you do. O, di ba po, mga kababayan? Pag nasa harap pala tayo ng pagkain, dapat kumakain ka with gladness. Kasi may pagkain ka na nga, nagmumura ka pa. Yan nakakalungkot sa generation ngayon, mga kababayan. Yes, sabi po ni Romy Bibidor, napili mo pa ang Iloilo para magsabi ng hindi maganda regarding the coffee and food you take. I'm from Iloilo also, but sometimes I tasted some food there na bland, malas-ay talaga, maybe because the resto sometimes balance the taste of its food for those who are medically or not favorable to their health. That's why there is a condiment that you can see at the corner of the store, or you may ask for it if it's none. As a wise and influential people, you're accountable for what is your reaction, even if it's sometimes negative or positive, but nevertheless, all the action that you made will see and filtered by your subscriber. Kaya, you must be careful of you. You said you think before you click
or else suffer the consequences. Sa ginawa mo, not only the Ilonggos will get mad at you, also the provinces of which you will visit soon. They will be aware and most probably they will look after you instead of welcoming you. You might end up a stranger to your own country because of what you did. It's a lesson learned natin sa mga vlogger na be careful not say bad words kasi matalino na mga subscriber ngayon, like what happened to Yana lady rider. A simple mistake brings her to brink of reality, which is humiliation and criticism. Kaya don't be entitled and always be humble to yourself and to others. Malamang pagdating ng oras, pagpunta niya, siyempre kilala siya. Laging nakikita sa sa social media. At minsan doon sa advertisement. Baka imbis na i-welcome siya, iwasan siya ng mga mga restaurants. Baka niya, kinakain na natin dito, timbawa, kumain dito sa atin, tiraan pa tayo. O di ba? So, hindi niya nagustuhan yung lasa. So ngayon, may tinutulak na mga kababayan, hinihintay na lang yung mag-endorse, may tinutulak ng resolusyon, i-declare siyang persona non grata. Deserve niya po. So ito siya mga kababayan, yung paliwanag niya. Hello everyone! So itong video na to, medyo lilihis muna tayo sa nakasanayan yung content namin. So itong video na to is my statement sa nangyaring issue nga sa akin doon sa Iloilo. Correct. Doon sa mga hindi nakakaalam, i-next nyo na. Sa mga hindi alam yung issue ko, skip nyo na, huwag nyo nang alamin. Wala to. Wala na to, hayaan nyo na to. At saka deserve din ng mga taong sumusuporta sa'yo, sa atin. Na marinig din yung side. Yes, para din sa mga taong walang sawang mag-message siya to assure me. Yes, maraming salamat. So, eto na. Na sobrang pakyut kasi po, ito mga taong ito. Para naman hindi ganun kabigat. Ayoko din kasi alam nyo naman na hindi naman ako seryosong tao. So, ginawa niyang katatawanan. Correct, dahil ako hindi niya inisip mga kababayan yung epekto magpapaliwanag na rin ako ng sa negosyo ng nilait niyang coffee shop. Natin, para sa mga hindi nakakaalam, paano ba nagsimula yung pangyayari sa Iloilo? Okay, so nag-start kasi to na nasa Iloilo kami, nagbakasyon kami doon, and then nagpunta kami sa coffee shop na to. I think kakagaling lang natin kasi ng sinehan. Tapos gusto namin mag-coffee. Tapos wala nang bukas late na. Yun na lang ata yung bukas. So sabi natin, try natin kasi wala naman ito sa Manila. So tinry namin. Umorder talaga ako ng madami. Kasi ganun talaga ako. Pag kumakain ako, orderin ko lahat ng mga nandun para matikman ko lahat. Tapos honestly, hindi po talaga ako nasarapan. And opinion ko naman po yun. Hindi mo naman sinabi wag punta. Hindi ko sinabing wag punta. Yun ang magiging epekto, kahit opinion mo yun, kasi pinablik mo. Imbes pagsabihan mo na lang. Doon sa pagmumura kasi, yun kasi yung inaano nila diba? Sa akin. Main issue nila is nagmura ako doon sa pagkain. Minura mo daw yung food. Hindi ko po minura yung pagkain, yung staff, yung cafe. Wala akong minura. Expression ko lang po talaga yun. Well, gets ko po sa mga hindi nakakagets ng humor ko. Naintindihan ko po yung frustrations na naramdaman nyo. Kasi hindi nyo nga po pala gets yung humor ko. Akala ko po kasi lahat nagigets na yung humor ko, lahat ng followers ko. So, yun, doon ako medyo... So, party kasi yung humor niya, yung pagmumura, and maybe kabastusan yung iba. Ipambabastos niya yun, ginawa niya, mga kababayan. Super light. Tapos para lang, magkakabarkada lang na uusap lang dun sa cafe about dun sa experience nyo sa food. Tapos ang kinaibahan lang, may video lang yung sa app. Video lang. So, may video, tapos pinablik mo. Kung may reklamo ka sana, hindi mo nagustuhan, di submit ka ng nagsulat ka sa papel doon sa suggestion box nila, o kung hindi, kinausap mo yung staff. Medyo hindi namin nagustuhan yung lasa. Medyo matabang
O, ganun lang yon. Ang ginawa niya, pinablish niya. Kasi content creator siya. So, nasira yung coffee shop. Punta pa sa Iloilo, ano ba daw ginagawa mo? Di ba? Para lang manira ka daw ng pagkain. Siyempre, maapektuhan yung so ito customer nun. Ito yung kwento kung ba't ako nasa Iloilo. Oo, ayan. First is, kami talaga magbabarkada. Pinag-usapan So, na. pupunta ka doon para manlait. Di ba? Huwag ka na lang sana pumunta doon. Kung hindi ka marunong mag-appreciate ng lugar at mga pagkain. Tama po, yung ating komentary. Pa namin. Well, sa mga nakakakilala sa amin, alam nyo naman na lagi kaming nasa ibang bansa. Mhm. So sabi pa namin, uy, ikutin muna natin yung buong Pilipinas para dito naman muna tayo sa atin. Ganyan. Food trip lang. Food trip. Masyadong And mayayabang namin yung kasi. Iloilo. First kasi, close sa heart ko ang With a chance to perform it. Sinabi mo sa amin na, "Uy, sa Iloilo tayo kasi masarap kumain doon." yes. Yun ang unang-una mo sinabi sa akin. Yun yung minimin ko doon sa video na yun. Ako Ilonggo daw kasi. Kaya pumunta daw sila doon kasi yung lolo niya, Ilonggo. Yun naman pala eh. Hindi po ganun yung minimin ko doon sa video na yun. Ano lang po yun, hindi lang talaga ako nasarapan and hindi ko po kiniklaim yung sarili ko na food vlogger, food critic. Literal na nagpo-food trip lang po ako tapos sinasabi ko lang po yung opinion ko. Yun lang naman po. Ang dami na yung tatanong. Masama yung epekto sa negosyo ng pag-public mo ng opinion mo. Di ba? Yun ang problema mo doon eh. Try mo na mag-establish ng negosyo. Tapos, laitin din namin. Ako, vlogger din eh. May establish ka rin ng coffee shop, tapos lait-laitin ko din. Do not do unto others. That's the golden rule. What you do not want others do unto you. Tama po mga kababayan? Pagkatapos, nag-public apology siya ngayon, ganun pa rin yung ginagawa niya. Nilalait pa rin niya yung pagkain. O, di ba? Mga kababayan? But anyway, ano pong masasabi ninyo dito, mga kababayan? Post your comments. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito po sa ating channel, Life with Dante M, click subscribe po. Share ninyo po itong ating video ngayon. That's it for now, mga kababayan. Mga manoy, mga manay, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po.